may isang lumang bahay sa gilid ng bukirin. Doon nakatira si Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang masungit pero mabait sa hayop. Meron siyang alagang aso, itim, payat, laging tahimik. Ang pangalan niya, Bantay. Lahat ng kapitbahay ay takot kay Bantay. Hindi dahil nangangagat siya, kundi dahil sa paniniwala na nakakakita siya ng mga kaluluwa. Araw-araw, alas 6 ng gabi, biglang tatahol si Bantay habang nakatingin sa wala. Walang tao, walang hayop, pero laging isang sulok lang ang pinupwestuhan niya. Isang araw, tinanong siya ni Aling Rosa, "Ano bang tinitingnan mo, Bantay?" Walang sagot, syempre. Pero mula noon, napansin niyang palaging malamig ang hangin sa bandang likuran ng bahay tuwing tatahol si Bantay. Nagkakasakit ang mga bisita, may biglang nahihimatay, may nadudulas kahit walang basa sa sahig. At si Bantay, laging nandoon, nakatitig, tahimik. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Aling Rosa, biglang huminto ang ilaw, brownout, tahimik ang buong paligid. Sa dilim, narinig niya si Bantay, tumatahol, pero hindi sa labas, sa loob ng bahay. Lumabas siya sa kwarto, dala ang kandila. Doon niya nakita si Bantay nakaharap sa lumang aparador na hindi na binubuksan mula nang namatay ang asawa niya. Bigla itong binangga ni Bantay, sabay lumuwa ang pinto ng aparador. Sa loob, may buto, tao, kalansay. At ang singsing ng kanyang asawang matagal nang nawawala. Nalaglag ang kandila sa takot ni Aling Rosa. Diyos ko, si Ernesto? Biglang humangin ng malakas sa loob ng bahay. Lahat ng bintana nag-ingay. At sa gitna ng dilim, isang malamig na tinig ang narinig niya. Dapat mo nang malaman ang totoo. Si Bantay hindi tumahol. Nakatingin lang siya kay Aling Rosa. Tahimik. Para bang hinihintay niyang aminin ng matanda ang kanyang kasalanan. Kinabukasan, may dumating na mga pulis sa bahay ni Aling Rosa. May nagulat na may tumatahol na aso buong gabi. Hindi humihinto, para bang may ipinapahiwatig. Pagdating nila, walang tao sa loob ng bahay. Si Aling Rosa, nawawala. Pero si Bantay, naroon pa rin. Nakaupo sa tapat ng aparador, tahimik. Nakatingin. Sa isang kaluluwang hindi pa rin matahimik,